Kabanata 3381. Naramdaman agad ni James ang tatlong magsasaka sa unahan niya. Tumayo siya sa ibabaw ng bundok na nababalutan ng nyebe at tumingin sa tatlong lalaking lumulutang sa hangin sa harapan niya. Agad namang nagtaas ng bantay si James. Alam niyang ang tatlong magsasaka ay pagkatapos ng kanyang buhay. Kaya kailangan niyang makipaglaban sa isang matinding labanan sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni James ang kanilang cultivation rank. Sa kabutihang palad, sila ay Fifth Heaven Grand Emperors. Katulad ng kanyang pisikal na lakas, ang Fifth Heaven Grand Emperor ay walang kakaiba sa Primeval Age. Gayunpaman, magagapi nila ang mga powerhouse sa edad na pinanggalingan ni James. Ang larawan ni James ay matagal nang inihayag sa publiko. Mabilis na nakumpirma ng tatlong magsasaka na siya ang kanilang pakay matapos makita ang kanyang mukha. Ang tatlo ay umabant sa ere kay James at lumitaw 1,000 metro ang layo mula sa kanya. Sumuko ka sa amin, James. At iiwan ka namin ng pagkakataong muling magkatawang tao. Kung hindi, sisirain namin ang iyong kaluluwa. At hindi ka na mag-iiwan ng pagkakataon na muling mabuhay. Agad na tumakas si James kung ang kalaban ay isang Seventh Heaven Grand Emperor. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa mga Fifth Heaven Grand Emperors lamang. Tumingin siya sa kanyang mga kalaban at malamig na sinabi, "Hindi ko inaasahan na susundan ako ng mga magsasaka ng ganoon kaga. Dahil napunta ka sa akin, huwag mo nang isipin na umalis. Ang lugar na ito ang magiging libingan mo." Kailangang pigilan ni James ang kanyang galit dati at walang labasan para may bulalas. Ngayong lumapit na sa kanya ang tatlong ito, gagamitin niya ang mga ito para ilabas ang kanyang nakakulong na galit. Haha! Masyado kang mayabang, James. Bagaman ang iyong pisikal na lakas ay nasa Fifth Heaven ng Grand Emperor rank. Ang iyong cultivation rank ay nakakaawa. Tayong tatlo ay Fifth Heaven Grand Emperors. At ang pagpatay sa iyo ay isang piraso ng cake. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Atakihin mo lang siya at patayin. Kaagad. Naglabasan ang malalakas na aura mula sa tatlong cultivator. Ang aura ng Grand Emperors ay hindi kapani-pani walang mapang api. Ang nakapalibot na bundok na nababalutan ng nyebe ay nagsimulang gumuho mula sa puwersa. At ang espasyo sa lugar ay nasira. Sa harap ng tatlong Fifth Heaven Grand Emperors, mahigpit na ikinuyong ni James ang kanyang mga kamao. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga kalamnan at buto ay umaapaw sa kapangyarihan, na kumakalat sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Mamatay! Galit na sigaw ni James. Saka sumugod sa espasyo. Naikuyong niya ang kanyang kamao at inindayog ang tatlong kalaban sa kanyang harapan. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa Fifth Heaven ng Grand Emperor rank at naglalaman ng paputok na puwersa. Walang magarbong galaw si James kundi puro physical strength. Ang suntok niya ay maaaring hatiin ang langit at mahati ang lupa. Habang ibinaba niya ang kanyang kamao, ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang pumihit. Ang kanyang purong pisikal na lakas ay direktang nakatutok sa kanyang tatlong kalaban. Path! Malamig na nguso ng isa sa kanila. Ang pinuno ng tatlo ang gumawa ng unang hakbang. Itinaas niya ang kanyang kamay, at malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang palad upang labanan ang atake ni James. Ito ay isang labanan sa pagitan ng purong pisikal na lakas at path energy. Si James ay inaatake mula sa kanyang kaliwa at kanan. Bukod dito, may isa pang kalaban na nasa unahan niya. Ang kanyang katawan ay nasugatan na ng heavenly path. At ang kanyang mga sugat ay nanambalik sa laban. Ang kapangyarihan ng heavenly path ay kumalat sa buong katawan niya, na nagdulot sa kanya ng hindi matiis na sakit.
Sumigaw si James. Magwala. Isang lilang liwanag ang nagpakita. At ang Crep Myrtle Divine Sword ay lumitaw sa unahan niya. Binawi ni James ang kanyang mga kamay at umilo para maiwasan ang pincer attack ng dalawang kalaban. Sa susunod na sandali, nagpakita siya malapit sa Crep Myrtle Divine Sword at agad itong hinawakan. Tumakas si James patungo sa isang ligtas na distansya, dala ang Crep Myrtle Divine Sword at humihingal habang tumutulo ang dugo sa kanyang noo. Damn it! Pagmumura ni James. Siya ay nasugatan na at maaaring mamatay mula sa Heavenly Path H's power bago pa man siya mapatay ng kanyang kaaway. Ang tatlong cultivator ay tumingin sa Crep Myrtle Divine Sword sa kamay ni James ng maingat. Bilang Fifth Heaven Grand Emperors, alam nila ang tungkol sa Crep Myrtle Divine Sword at alam nilang ito ang sandata ng Ancestral Sword Master. Ang sandata ng Ancestral Sword Master ay may napakalaking kapangyarihan. At hindi sila ng ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang isa sa kanila ay nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si James ay mayroong Crep Myrtle Divine Sword ng Ancestral Sword Master. Ang kanyang lakas ay tiyak na mapapahusay ng malaki pagkatapos gamitin ito. Nag-isip sandali ang pinuno at sinabing, walang dapat ipag-alala, as long as we join forces. Tiyak papatayin natin siya. Hindi mo ba masasabi sa kanyang ekspresyon? Dapat ay mayroon pa rin siyang mga lumang sugat sa katawan. Sabay tayong mag-strike. Sige. Ang tatlo ay naglunsad muli ng mga pag-atake. Hinawakan ni James ang Crep Myrtle Divine Sword na may malamig na ekspresyon. Ang kapangyarihan ng kanyang sword path ay agad na tumagos sa kanyang buong katawan at nagpalakas ng kanyang pisikal na lakas. Sa sandaling iyon, tumaas ang kanyang lakas sa mas mataas na antas. Bagamat bahagyang napalakas ang kanyang lakas, hindi sapat ang kapangyarihan ng kanyang sword path Aussia para maabot ang ika-6 na langit ng Grand Emperor rank. Mamatay. Dumilim ang mukha ni James. At nawala ang kanyang katawan. Pagkatapos, hindi mabilang na anino ang kumalat sa kalangitan. Ang bawat figure ay may kakilakilabot na lakas. Ang pangalawang espada, nag-iba agad ang ekspresyon ng tatlong kalaban. Alam nila kung gaano kakilakilabot ang unang swordsmanship at hindi sila ng ahas na kumilos ng walang ingat. Agad nilang pinakilos ang kanilang buong lakas upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa paligid ng kanilang mga katawan. Patuloy na dumami ang mga anino. Pagkatapos, bigla silang nagsanim. At sa isang iglap ay lumitaw si James sa harap ng isa sa kanila. Ang hindi mabilang na sword moves ay nagsanim. At malakas na higit pa kay James. Sumambulat ang ranggo ng paglilinang. Sa pagdaragdag ng Crep Myrtle Divine Sword, maaaring magpakawala si James ng nakakatakot na lakas. Ginamit ng isa sa mga kalaban ang lahat ng kanyang lakas para depensahan ang pag-atake. Gayunpaman, agad na nabasag ang kanyang protective barrier. Ang Crep Myrtle Divine Sword ay tumusok sa kanyang katawan. At isang maliwanag na sword light ang lumabas mula sa espada at sumabog sa loob niya. Gayunpaman, pareho silang Fifth Heaven Grand Emperors at madaling nakalusot sa pagkakakulong ni James at sa selyo sa paligid. Ang kinalabasan ng isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse ay maaaring matukoy sa isang iglap. Sa sandaling na-confine ni James ang dalawang kalaban, naglunsad siya ng isang pag-atake. Pinakawalan niya ang unang espada at napatay ang isa pang kalaban. Ang natitira ay nagsimula ng tumakas sa malayo. Ngunit wala nang tatakbo dahil nilinang ni James ang space path. Naramdaman ni James ang pagbabago bago sa kalawakan at hinabol siya. Agad siyang humarap sa huling kalaban at hinarangan ang kanyang dinadaanan. Takot na takot ang lalaki sa galit ni James. Mabilis siyang nagmakaawa para sa kanyang buhay. Na nagsasabing, nagkamali ako, James. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon. Malamig na tiningnan siya ni James at sinabing,
Dapat inisip mo muna ang mga kahihinatnan bago ka nagpasyang dumating para sa buhay ko. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ng lalaki. Wala kang choice, James. Balak ng lalaki na ilabas lahat kay James. Ipinatawag niya ang kanyang path seal. Nahugis rhombus. Napakalakas na puwersa na ibinubuga mula sa path seal. At nagsimulang magkaroon ng mga bitik dito. Napansin ni James na sisirain ng kalaban ang kanyang path seal. Habang patuloy na nabasag ang kanyang path seal. Lumakas ang lakas ng lalaki. Biglang nag-rewind ang oras sa paligid nila. Ikaw, gulat na gulat ang lalaki. Habang distracted, itinutok na ni James ang espada sa kanya. Sa pag-urong ng panahon, nabawi ang path seal ng lalaki. At nawalan siya ng pag-asa na lumaban. Bago pa siya makapag-react ay tinusok na ni James ang kanyang katawan. Nawala ang katawan ng lalaki. At pati ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Tapos na ang laban. Inalis ni James ang Crep Myrtle Divine Sword at patuloy na humihinga. Tumingin siya sa paligid niya at mabilis na umalis ng walang pag-aalinlangan. Dahil nahanap siya ng tatlong magsasaka na ito. Tiyak na nalantad na ang kanyang lokasyon. Kaya naman, kinailangan niyang umalis kaagad, dahil sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon. Hindi siya makakalaban kung may lilito pang powerhouse. Pagkaalis ni James ay bumalik sa katahimikan ang paligid. Gayunpaman, nanatili ang resulta ng labanan. Hindi nagtagal pagkatapos tumakas si James. Lumitaw ang isang walang laman sa kalangitan ng planeta. At isang powerhouse ang lumitaw mula dito. Late na ba ako dumating? May mga bakas ng labanan na nangyari kanina lang. Mukhang nahanap na siya ng ibang powerhouses bago ako. Kung walang pagkakamali, malamang napatay na sila ni James. Umalis si James sa planeta gamit ang kapangyarihan ng kanyang space path. Gumawa siya ng isang daanan at naglakbay sa isang malayong rehiyon sa kalawakan. Nakahanap si James ng isang tiwangwang na planeta at nakaupo sa isang lotus na posisyon sa guho. Inactivate niya ang dark power sa kanyang katawan at pinigilan ang mga pinsalang ginawa ng Heavenly Path. Matapos mapatatag ang kanyang mga sugat, bahagyang gamaan ang pakiramdam niya. Inabot niya at pinunasan ang pawis niya sa noo. Sapat na ang tatlong Fifth Heaven Grand Emperors para pahirapan ako. Ano ang gagawin ko kung makakaharap ko ang isang Seventh Heaven Grand Emperor? Seryoso ang ekspresyon ni James. Wala siyang ideya kung anong uri ng gantimpala ang ipinangako ni Herschel sa mga powerhouse ng universo para tugisin siya ng mga ito. Gayunpaman, alam niya na maraming makapangyarihang magsasaka ang tiyak na darating para sa kanyang buhay sa utos ng Young Master ng Mount Heavenly Path. Paano na-expose ang lokasyon ko? Naguguluhan si James. Dumating siya sa isang hindi kilalang mundo at nag-practice saglit lang. Gayunpaman, ang mga kaaway ay dumating na sa kanya. Maaaring may ilang mga powerhouse na hinuhulaan ang aking lokasyon. Kung ganoon nga, hindi ako makakapagtago sa mga powerhouse na ito kahit saan man ako magpunta. Napaisip si James. Nagsimula siyang mag-brainstorm kung paano siya mabubuhay nitong 10,000 taon. Hindi siya maaaring patuloy na tumakas magpakailanman. Kinailangan ni James na pagbutihin ng mabilis ang kanyang cultivation rank. Kapag naging Grand Emperor siya, hindi na niya kailangang matakot sa isang Seventh Heaven Grand Emperor dahil mayroon na siyang malakas na pisikal na lakas. Hindi na naitago ni James. Gusto niyang lumaban at patayin ang mga nilalang na dumating para sa kanyang buhay. Kapag napatay niya ang isang grupo ng mga ito, walang maglalakas loob na lumapit sa kanya nang walang ingat. Para sunod-sunod niyang mapatay ang mga kalaban na nagpakita. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas ng mabilis. Ang kanyang sword path ay nakapasok na sa quasi-emperor rank at dumami sa 2 osya. Mas magiging mas madaling ipagpatuloy ang pagpapabuti ng kanyang sword path. Hanggat sinisipsip niya ang kapangyarihan ng langit at lupa,
Maaari niyang dagdagan ang kanyang Sword Path Ausia at paramihin muli ito. Ang isa pang multiplication ay nangangahulugan ng panibagong tagumpay sa kanyang ranggo sa paglilinang. Huminga ng malalim si James. At determinado siya. Inis kanya ang planeta kung saan siya napadpad. Ito ay isa pang tiwangwang na planeta na inabandona sa loob ng maraming taon. Ang kapangyarihan ay malupit at hindi purong enerhiya, na ginagawang hindi angkop para sa mga buhay na nilalang na sumipsip. Gayunpaman, walang pakialam si James. Pinakawalan niya ang kanyang divine sense at naramdaman ang kanyang paligid upang mahanap ang rehiyon na may pinakamaraming enerhiya. Pagkatapos, sumugod siya sa isang iglap. Ang mga space rift ay patuloy na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng rehiyon. Ang hindi matatag na espasyo ay sanhi ng isang labanan maraming taon na ang nakalilipas. Masasabi ni James sa isang sulyap na ang planeta ay dating napaka-maunlad sa nakaraan ngunit nawasak ng isang away. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang kanyang elemental oasis upang bumuo ng elemental inversion formation. Mabilis na hinigop ng kanyang katawan ang malupit na enerhiya mula sa paligid. Kaagad pagkatapos, ang demonic lotus ay lumabas sa kanyang katawan. Ang demonic lotus ay ang kanyang natal loto, na nagtataglay ng hindi mahuhulaan na lakas. Bihira itong gamitin ni James dahil sa kakaibang lakas nito. Gayunpaman, sabik siyang lumakas at hindi na siya mapakali. Ang demonic lotus ay kumalat sa itim na ambon at kumalat sa paligid upang sumipsip ng malupit na enerhiya mula sa lugar. Pagkatapos, ginawang kapangyarihan ng demonic lotus ang enerhiya para sa Sword Path Ausia. Kasabay nito, ipinamahagi ni James ang enerhiya sa iba pa niyang Ausia. Kahit na pangunahing nakatuon siya sa Sword Path, ayaw niyang pabayaan ang iba pa niyang landas. Mabilis na hinigop ni James ang enerhiya ng planeta sa tulong ng pagbuo ng elemental inversion. Ang demonic lotus, at ang kanyang paraan ng paglilinang. Siya ay nagpapabuti ng napakabilis. Nilinang niya sa isang time formation. Hindi nagtagal. Ang kanyang sword path na si Ausia ay umabot sa rurok ng kasalukuyang ranggo nito at handa na para sa isa pang pambihirang tagumpay upang muli itong dumami. Pinili ni James na sumilip. Sa sandaling iyon, ang sword path Ausia sa kanyang katawan ay dahan-daang humiwalay. At nabuo ang ikatlong Ausia. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang ulap ng kapigatian sa kalangitan. Ito ay isang malakas na kapigatian sa kidlat. Perpekto, tumawa ng malakas si James. Kabanata 3385. Tumawa ng malakas si James. Haha, dumating ang heavenly tribulation sa tamang oras. Ang kapangyarihan ng heavenly tribulation ay makapangyarihan at ginamit bilang enerhiya upang mapahusay ang kanyang lakas. Bagamat patuloy siyang tinatamaan ng mga kidlat. Natawa si James dito. Habang nagsasaya, muling naghiwalay ang kanyang sword path Ausia. Si James ay opisyal na pumasok sa quasi-emperor rank second tribulation. Ang kanyang cultivation rank ay mabilis na bumubuti. Hindi pa nagtagal mula nang makapasok siya sa quasi-emperor rank. Matapos niyang matagumpay na malagpasan ang heavenly tribulation at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga ulap ng kapigatian. Gayunpaman, ayaw ni James na mawala sila. Isinaaktibo niya ang kapangyarihan ng space path upang bitag ang mga ulap ng kapigatian sa kalangitan. Sinusubukang pigilan ang mga ito na mawala upang magamit niya ang mga ito bilang patuloy na pinagmumulan ng enerhiya. Kahit na ang space path ay mapaghimala, hindi nito mabitag ang mga ulap ng kapigatian. Natuloy ang plano ni James. At nawala ang mga ulap. Ikinalat niya ang time formation sa paligid niya at tumayo mula sa lupa. Si James ay nag-activate ng isang secret art. At ang kanyang Ausias ay naglabas ng iba't ibang kapangyarihan.
Sumanib ang mga kapangyarihan sa kanyang pisikal na lakas. Sa sandaling iyon, mas malakas ang pakiramdam ni James kaysa dati. Bagaman maaari kong lubos na mapahusay ang aking lakas, hindi ko pa matatalo ang isang 6th Heaven Grand Emperor. Kung ang lahat ng Ausya ko ay pumasok sa Quasi-Emperor rank, maaari akong magkaroon ng pagkakataon na makalaban sa 6th Heaven Grand Emperor pagkatapos pagsamahin sila. Nakuha na ni James ang kapangyarihan ng isang ancestral god noon at nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa kapangyarihan ng isang Grand Emperor. Kaya, maaari niyang masuri ang kanyang sariling lakas. Medyo mahina pa rin ang kapangyarihan ng kanyang Ausya. Gayunpaman, kapag naabot na niya ang 9th tribulation ng Quasi-Emperor rank, maaari niyang pagsamahin ang lahat ng siyam na Ausya na dumami mula sa orihinal na sword path sa isang path seal. Pagkatapos, ang kanyang lakas ay lalago ng mabilis. Kapag na-evolve ni James ang lahat ng kanyang Ausya sa path seals, magkakaroon siya ng higit sa 10 path seal. Kahit na maabot niya ang unang langit ng Grand Emperor rank, maaari siyang magpakawala ng malakas na pagsabog. Si James ay may pangkalahatang pag-unawa sa mga bagay na ito. Ang First Heaven Grand Emperor na may 2 path seal ay lalaban sa Second Heaven Grand Emperor na may 1 path seal lang. Inaasahan ni James ang araw kung kailan matagumpay na malalampasan ng kanyang Ausya ang Third Consolidation at magsisimulang dumami. Sa kalaunan, sila ay magsasama at mag-evolve sa path seals. Kapag dumating ang oras na iyon, ito na ang magiging simula ng kanyang paglalakbay patungo sa kawalan ng talo. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay magbigay daan para sa araw na iyon. Oras. Sa ngayon, kailangan kong intindihin ang time path. Si James ay lubhang nangangailangan ng mas maraming oras. Ang kanyang sword path na si Ausya ay nasa second tribulation na ng Quasi-Emperor rank. Kaya, siya ay isang magsasaka sa ikalawang kapigatian ng Quasi-Emperor rank. Gayunpaman, ang iba pa niyang Ausya ay mahina pa rin. Kabanata 3386. Napakabilis ni James sa pagbabasa, at naisalo niya ang laman ng mga libro sa isang sulyap. Gayunpaman, ang pag-alala at pag-unawa sa kanila ay dalawang magkaibang bagay. Hindi nagtagal, natapos ni James ang lahat ng libro. Umupo siya sa isang lotus na posisyon sa sahig at nakatuon sa pag-unawa sa impormasyon. Kinailangan niyang maunawaan ang mga landas para lumakas. Ang lahat ng kanyang Ausya ay malapit ng dumaan sa isa pang consolidation. Ang tanging Ausya na maaaring sumipsap ng mas maraming enerhiya ay ang kanyang sword path. Si James ay sumipsap ng enerhiya sa kapaligiran at nagpatuloy sa pag-unawa sa sword path. Unti-unti, nahulog siya sa ulirat at pumasok sa isang misteryosong mundo. Ang mundo ay pinaghiwalay sa itim at puti, na kumakatawan sa yin at yang. Ang mga misteryo ng magkabilang landas ay iniharap sa kanya. Lalong lumalim ang pagkakaintindi ni James sa magkabilang path, habang dumarami ang kanyang kaalaman. Ang kapangyarihan ng kanyang yin at yang ay tumaas din ng malaki. Ito ay maliwanag na siya ay dumaan sa isa pang consolidation. Iyon ang pangalawang consolidation ng kanyang yin at yang. Nakakatakot ang bilis ng improvement niya. Para sa mga ordinaryong nabubuhay na nilalang, medyo matagal na panahon ang pagbutihin ang kanilang kaalaman bago makarating sa consolidation stage. Ang ilang mga tao ay mananatili sa isang yugto para sa maraming epoch. Gayunpaman, ginawa ni James na tila napakadali ang proseso ng consolidation. Ang pagsasama ay naapektuhan ng estado ng pag-iisip ng isang tao. Kung ang isang tao ay may malakas na pag-iisip, ang rate ng pag-unawa sa landas ng isang tao ay gaganda rin. Bago pa malaman ni James, ang kanyang yin at yang path Ausya ay dumaan na sa ikalawang consolidation. Hanggang ngayon, wala pang nagpapakitang kalaban, kaya,
Hindi umalis si James sa celestial abode at nagpatuloy sa pagsipsip ng kapangyarihan mula sa langit at lupa upang mapabuti ang kanyang sword path na Ausia. Yin Ausia at Yang Ausia. Pagkatapos, nagsimula na ring maunawaan ni James ang elemental na landas. Binasa ni James ang mga talaan ng marami sa pag-unawa ng mga nakatatanda sa elemental path. At ang kanyang kaalaman ay lumago ng isa pang binga. Naintindihan niya ang elemental path at pinagbuti ang kanyang elemental ausias nang walang anumang hadlang. Hindi nagtagal. Ang kanyang elemental ausias ay umabot sa yugto ng 1 segundo. Pagsasama-sama, half. Matapos dumaan sa second consolidation ang kanyang elemental ausias, huminto si James sa paglilinang at huminga ng malalim. Ginamit ni James ang kanyang time path HS power para maramdaman ang oras. 100 taon na ang lumipas mula nang tumakas siya sa mundong ito. Sa panahong ito, matagumpay niyang naabot ang ikalawang kapigatian ng quasi-emperor rank. Bukod dito, ang kanyang yin, yang, at elemental ausias ay dumaan sa ikalawang consolidation. Habang lumipas ang 100 taon sa labas ng mundo, si James ay nilinang sa time formation sa loob ng mahigit 30,000 taon. Dahil siya ay gumugol ng napakatagal na oras sa paglilinang, nagpasya siyang huminto sa ngayon. Sa isang pag-iisip, umalis siya sa celestial abode at muling nagpakita sa hindi kilalang mundo. Sa sandaling lumitaw siya, naramdaman niya ang iba pang puwersa ng buhay sa planeta. Ito ay hindi lamang isa, ngunit hindi bababa sa 30 tao ang dumating. Nalaman agad ni James na sinusundan siya ng mga ito. Kabanata 3387. Mataimtim na tiningnan ni James ang 30 magsasaka sa paligid niya. Noong nakaraan, nakipaglaban siya sa 3 Fifth Heaven Grand Emperors. Paano niya lalabanan ang 30 sa kanila? Naunawaan ni James ang 5 dakilang daan at magagamit niya ang daan ng oras o kalawakan para makatakas. Walang makakapigil sa kanya kung magtangka siyang tumakas. Gayunpaman, ayaw tumakas ni James. Sa halip, naisip niya kung paano papatayin ang 30 nitong Fifth Heaven Grand Emperors. Desidido siyang patayin sila. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga humahabol na ito ay matatakot niya ang iba. Walang maglalakas loob na dumating para sa kanyang buhay sa hinaharap. At magiging mas madali para sa kanya na makaligtas sa 10,000 taon. Tumanggi si James na patuloy na tumakbo palayo sa kanila. Magiging mahirap na labanan ang 30 Fifth Heaven Grand Emperors. Kumunat ang noo ni James. Mamatay ka, James. Ang isa sa mga kalaban ay naiinip at naglunsad ng isang pag-atake. May hawak siyang mahabang espada at sa isang iglap ay humarap siya kay James. Inihagis ng lalaki ang kanyang espada kay James, na nagsagawa ng first swordsmanship. Mayroon siyang malalim na pag-unawa sa first swordsmanship at isinama ang maraming sword moves sa pag-atake. Mabilis na na-activate ni James ang kapangyarihan ng kanyang space path at nawala sa paningin. Ang espada ng lalaki ay umindayog sa hangin, dahilan upang mahati ang espasyo at kumalat ang mga alon sa lugar. Muling bumangon si James 10,000 metro ang layo. Pinag-cruise niya ang kanyang mga kamay sa likod ng walang balak na tumakbo mula sa laban. Binalak niyang gamitin ang elemental inversion laban sa kanila. Ang elemental ausia ni James ay dumaan na sa ikalawang consolidation. Bukod sa kanyang pisikal na lakas, maaari niyang gamitin ang elemental inversion upang mabuo ang elemental wheel. Pakiramdam ni James ay may pagkakataon siyang talunin ang 30 Fifth Heaven Grand Emperors at maaari pa niyang patayin ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang elemental inversion ay isang supernatural power na nilikha ng 5 ancestral gods. Gayunpaman, hindi magagamit ni James ang 5 elemento ng Genesis.
Ang 5 elemento ng Genesis ay umiral na sa unang panahon. Kaya, maaakit niya ang napakalakas na karma power kung ipatawag niya sila. Kung mangyayari iyon, masusugatan siya ng husto. At maaari rin itong maging sanhi ng pagbabalik ng mga pinsala ng heavenly path sa kanyang katawan. Dahil nagpakita ka na, huwag mo nang isipin na umalis. Ang lugar na ito ay kung saan kayong lahat ay ililibing. Nakatayo si James na nasa likod niya ang mga kamay habang umaalingaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Kaagad pagkatapos, 5 Ausia ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Elemental Ausias. Paano posible iyon? Ito ay usap-usapan na nilinang ni James ang 5 dakilang daan ng Ausias. Higit pa rito, mayroon siyang Sword Path Ausia, na ginagawang 6 na Ausia. Paano posible para sa kanya na magkaroon din ng lahat ng 5 Elemental Ausias? Sa kabuuan, magkakaroon siya ng higit sa half. Nagulat ang mga Grand Emperor sa di kalayuan. Kabanata 3388. Maraming paraan ng pakikipaglaban si James. Ang Elemental Inversion at Infinity Steles ay dalawa sa kanyang ultimate trump card. Noong una, wala siyang planong gamitin ang mga ito. Gayunpaman, napilitan siyang gamitin ang mga ito sa labanan. Tumingin si James sa 35th Heaven Grand Emperor sa di kalayuan at nakangiting sinabi. Dahil dumating ka para sa buhay ko, mas mabuting handa kang mamatay. Gayunpaman, mayroon akong tanong. Please paliwanagan mo ako, sagot ng isa sa mga kalaban. Go ahead, James. Isa kang bihirang kababalaghan, at nakakalungkot na patayin ka ng ganito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, sasagutin namin ang iyong pagyusisa. Tanong ni James, paano mo ako nahanap? Napakalawak ng universo. Dumating lang ako sa planetang ito 100 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, napakadali mong nahuli. Sumagot ang isang powerhouse. Inihayag ng Mount Heavenly Path ang iyong lokasyon. Oh, nagulat si James. Ito ay tulad ng kanyang haka-haka. Isang misteryosong powerhouse sa loob ng Mount Heavenly Path ang nanghuhula at nagbubunyag ng kanyang lokasyon sa publiko. Sa makatuwid, marami sa mga powerhouse na ito ay madaling makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Nagtanong ang isa pang powerhouse. May tanong ka pa ba, James? Umiling si James at sinabing, hindi. Kung ganoon, maghanda kang mamatay. Pagkatapos magsalita ng isa sa mga powerhouse, 30 sa kanila ay agad na naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Sinisingil nila si James. Lahat ay nagsisikap na maging unang pumatay sa kanya upang magkaroon ng pagkakataong sumali sa Mount Heavenly Path. Ang enerhiya ng 30 powerhouse ay natipon at hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Nahaharap sa 30 powerhouse na naniningil sa kanya. Nanatiling kalmado si James. Bago pa lang dumapo sa kanya ang kanilang mga pag-atake. Nagsimulang manginig ang paligid. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi tumama kay James. Ngunit sa halip, sila ay na-teleport. Nagulat ang mga kalaban na umatake. Space Path. Hindi nakakagulat na ang Space Path ay isa sa 5 Great Paths. Talagang mahiwaga, 1/3. Dahil natutunan niya ang isang pambihirang landas. Mahirap para sa kanya na mamatay kahit na gusto niya. Marami sa mga powerhouse ang nagulat. Ganun pa man, gusto pa rin nilang patayin si James. Sila ay pabaya at na-teleport ng mga spatial rift na nilikha ni James sa kalawakan. Hanggat maaari nilang sirain ang nakapalibot na espasyo, ang space path ni James ay magiging walang silbi laban sa kanila. Sa sandaling iyon, nagsanib ang elemental Ausia sa itaas ng ulo ni James. Ang iba't ibang elemento ay nag-intertwined at nagsanib upang bumuo ng isang misteryosong kapangyarihan. Kaagad, ang kapangyarihan ay nagsimulang bumuo ng elemental wheel.
Hinimok ni James ang kanyang pisikal na lakas. At lumabas ang kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay lumubog sa elemental wheel, na nagpapataas ng lakas nito. Ang mga Grand Emperor na ito ay hindi makalaban sa kapangyarihan at nadurog sa kawalan. Ang nakakatakot na puwersa ng elemental wheel ay winasak maging ang kanilang mga kaluluwa. Na walang naiwan. Agad namang nagtangkang tumakas ang mga nakaligtas. Gayunpaman, hindi sila nakatakas sa pagtugis ni James dahil nilinang niya ang space path. Ang elemental wheel ay agad na nawala sa kalawakan at hinabol ang mga tumatakas na Grand Emperors. Ang 30 Grand Emperors ay napawi sa maikling sandali. Ang elemental wheel ay bumalik kay James at nagkalat muli sa elemental Ausias. Pagkatapos, muli silang lumubog sa kanyang katawan. Sobrang pagpapahalaga nila sa kanilang sarili. Ngumiti ng mahina si James. Ang elemental wheel ay talagang isang nakakatakot na sandata. Bagamat ang elemental wheel ay nabuo ng kanyang elemental Uusayas, madali pa ring naalis ni James ang Fifth Heaven Grand Emperors. Kung gagamitin niya ang 5 elemento ng Genesis para mabuo ang elemental wheel, madali niyang maalis ang Seventh Heaven Grand Emperors. Gayunpaman, matatamaan siya ng karma power kung padalos-dalos niyang ginamit ang 5 elemento ng Genesis. Sa makatuwid, ayaw silang ipatawag ni James maliban kung ito ay kritikal. Panahon na para umalis sa lugar na ito. Matapos mapatay ni James ang 30 mga kalaban niya, mabilis siyang umalis sa lugar. Muli siyang naglakbay sa kailaliman ng universo at nakatagpo ng isa pang planeta na hindi nakatira. Matapos makahanap ng isang liblib na lugar, nagsimulang muli si James na magtanim. 3 taon na ang lumipas mula nang patayin ni James ang 35th Heaven Grand Emperors. Kumalat na sa nakalipas na 3 taon ang balitang nag-iisang nolipol niya ang 30 kalaban. Maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Callahan Residence sa Human Realm. Nandoon din sina Thea, Daniel, Lanathea, at Shena. Sa sandaling iyon, isang alagad ng mga Callahan ang nag-uulat ng pinakabagong balita sa kanila. Ang pinakahuling balita na nakuha namin kay James ay mula sa 3 taon na ang nakakaraan. Pinatay ni James ang humigit kumulang 35th Heaven Grand Emperors sa isang hindi kilalang planeta at umalis na hindi nasaktan. Ang Mount Heavenly Path ay hindi naglabas ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Kaya ang kanyang kasalukuyang lokasyon ay hindi alam. Nang marinig ang ulat, bahagyang tumango si Thea. Nagulat na sabi ni Daniel. I really didn't expect James to be this strong. Nasa divine rank lang siya. At ang physical strength niya ay nasa 5th heaven ng Grand Emperor rank. Gayunpaman, nagawa niyang walang kahirap-hirap na patayin ang 35th Heaven Grand Emperors at umalis ng hindi pinagpapawisan. Bahagyang tumango si Lana at sinabing, "He's really impressive. Kung bibigyan pa siya ng kaunting oras, sigurado akong magiging isang mahusay na powerhouse." Gayunpaman, natatakot ako na baka hindi siya makaligtas sa limitasyon ng 10,000 taon. Nagpatuloy ang pag-uulat ng disipulo. Mayroon ding mga alingaw-ngaw na ginamit ni James ang lahat ng 5 elemental Ausia sa kanyang pakikipaglaban sa 35th Heaven Grand Emperors. At saka, nagpakawala siya ng nakakatakot na signature skill. 5 elemental Ausias, maging si Thea ay nabigla sa impormasyon. Ang pagpatay sa 35th Heaven Grand Emperors ay walang kakaiba. Ilang Grand Priest at Priestesses mula sa mga pangunahing sekta ang pumatay din ng 12-dosenang mga cultivator sa parehong ranggo ng cultivation tulad ng kanilang sarili. Bagamat ang pisikal na lakas ni James ay nasa 5th heaven ng Grand Emperor rank, ang kanyang tagumpay ay kahanga-hanga lamang dahil ang kanyang cultivation rank ay medyo mababa. Nakuha na ni James ang atensyon ng maraming Grand Priest at Grand Priestesses.
Maraming mga prodigy sa pag-iisa sa loob ng maraming taon ang nagtungo din upang manghuli para kay James. Nagdulot ng kaguluhan ang pangalan ni James sa buong universo. Ang kanyang mga nagawa ay hindi nagdala sa kanyang katanyagan. Sa halip, nag-viral siya dahil pinupuntirya siya ng Mount Heavenly Path. Walang nakakaalam kung paano sinakta ni James ang Mount Heavenly Path. Gayunpaman, alam ng lahat na tiyak na mamamatay si James pagkatapos ma-target ng Mount Heavenly Path. Gaano man siya kahanga-hanga. Mula noong sinaunang panahon, walang nang ahas na sumuwi sa Mount Heavenly Path. Ang mga alingaw-ngaw tungkol kay James ay patuloy na kumalat na parang apoy sa buong universo. Samantala, pumasok si James sa isa pang planeta na hindi tinitirhan ng mga buhay na nilalang. Maraming tiwangwang na planeta ang umiral sa malawak na universo. At ang kanilang paligid ay tahimik. Napakatahimik din ng planetang narating ni James. Siya ay nagpakita sa isang planeta na nasa bingit ng pagkawasak. Nagkaroon ito ng napakalupit na kapaligiran ngunit napakalakas ng lakas. Nabuo ang kapangyarihan dahil malapit nang maglaho ang planeta. Kahit na ang isang Grand Emperor ay hindi kayang labanan ang kapangyarihan. Sa kabila ng pagkakaroon ng pisikal na lakas sa Fifth Heaven ng Grand Emperor rank, mahirap para kay James na tiisin ito. Gayunpaman, kailangan niyang magpakatatag. Mayroon siyang elemental inversion formation at demonic lotus. Kaya madali niyang naaabsorb at napino ang anumang uri ng enerhiya na hindi kaya ng iba. Sinimulang sugpuin ni James ang mga sugat ng Heavenly Path sa kanyang katawan. Ang trauma na hinarap ng Heavenly Path H's power ay kakilakilabot. Sa tuwing siya ay dumaranas ng mga pisikal na pinsala o nakikibahagi sa mga labanan, ang mga sugat ay babalik. May tiwala si James. Maaaring labanan ang Sixth Heaven Grand Emperor kung wala siyang mga pinsalang ito. Pagkatapos niyang pansamantalang sugpuin ang mga pinsala, ang sakit ay hamupa ng malaki. Si James ay nakaupo sa loob ng pangunahing apoy ng planeta. Mabubuo ang mga pangunahing apoy sa loob ng mga planeta na malapit ng mamatay. Ang apoy ay napakainit at naglalaman ng napakarahas na enerhiya. Ipinatawag ni James ang elemental Ausia sa itaas ng kanyang ulo upang mabuo ang elemental inversion formation. Pagkatapos, nagsimula siyang sumipsap ng enerhiya mula sa planeta. Samantala, ang demonic lotus ay lumipad din sa kalangitan at mabilis na hinigop ang enerhiya. Ang kapangyarihan ng James Ausias ay umunlad ng husto. Matagal na panahon na rin mula nang buong pusong nakatuon si James sa kanyang paglilinang. Noong nakaraan, hindi niya sinasadyang tumutok sa pagpapabuti ng kanyang cultivation rank ngunit ipinaubaya na lang ito sa tadhana. Ngayon, sinusubuan niya ang bawat minuto at segundo upang linangin. Kaya, ang kanyang lakas ay patuloy na bumubuti. Sa bilis na nililinang niya, nakapasok na sana siya sa Grand Emperor rank ngayon kung mayroon lang siyang Ausia. Gayunpaman, maraming Ausia si James at kailangan niyang sumipsap ng maraming enerhiya. Kriek, isang bitek ang nabuo sa lupa ng planeta. At tumigil si James sa paglilinang. Nakuha na niya ang lahat ng natitirang kapangyarihan ng mundong ito at pinadalisay ang mga ito sa kanyang enerhiya. Sa makatuwid, ang buhay ng planeta ay natapos na. Agad na umalis si James sa planeta sa isang iglap. Boom! Pagkatapos niyang mawala, nawasak ang buong planeta. Di nagtagal, nagkaroon ng pagsabog, na nagdulot ng pagsabog ng mga meteorite sa madilim na espasyo. Hindi nagtagal si James sa lugar na iyon ngunit naghanap siya ng bago at angkop na lugar para sa pagtatanim. Naglakbay siya sa madilim na espasyo at naramdaman ang enerhiya ng mga planeta sa paligid niya. Di nagtagal, natagpuan niya ang isang planeta na may saganang enerhiya. Isa itong abandonadong planeta.
Ang kapaligiran ay malupit at hindi angkop para sa tirahan ng tao. Ang enerhiya ay magulo at marahas at hindi angkop na makuha ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, ito ay wala kay James. Hanggat ito ay enerhiya, maaari niyang makuha at pinuhin ito. Lumitaw sa gitna ng planetang ito. Bigla siyang nag-set up ng isang formation at galit na nilinang sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng planeta upang mapataas ang kapangyarihan ng kanyang Ausya. Kasabay nito, naunawaan niya ang landas. Hindi alam, ang Sword Path Ausya ay nagpakita ng mga palatandaan ng isang tagumpay. Pag-abot sa rurok ng kapangyarihan. Ang Sword Path Ausya ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkakahati. Habang nahati ang bagong Ausya, lumitaw ang Heavenly Tribulation. Magandang timing. Tuwang-tuwa si James. Siya ay naghihintay para sa Heavenly Tribulation dahil ito ay nagtataglay ng walang limitasyong enerhiya. Pag-angat ng kanyang ulo, sinulyapan niya ang Tribulation Cloud sa kalangitan. Pagkatapos, ang kanyang isip ay gumalaw, at ang Elemental Ausya ay pumailanglang sa langit at pumasok sa mga ulap. Nais ni James na gamitin ang Elemental Ausya upang makuha ang Tribulation Clouds. Kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapatibay sa kanila sa loob. Gayunpaman, ang Tribulation Clouds ay nakakatakot. At ang Elemental Ausya ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watak sa sandaling lumitaw sila sa mga ulap. Anong gagawin ko? Nagsalubong ang kilay ni James. Walang primordial pulse sa mga nawasak na planetang ito. Dahil dito, walang patuloy na daloy ng kapangyarihan ng langit at lupa. Kapag ganap na naubos, kailangan niyang magpalat ng pwesto. Ito ay magiging mahirap. Nais ni James na samantalahin ang pagkakataong ito at pataasin ang Ausias na nasa ikalawang pagsasama-sama sa kanilang tugatog bilang paghahanda para sa kanyang ikatlong pagsasama-sama. Wala ba akong choice kundi gamitin ang 5 elemento ng Genesis? Asterisk. Napaisip si James sa sarili. Ang 5 elemento ng Genesis ay mga kayamanan na umiral mula noong likhain ang langit at lupa at tiyak na makakalaban sa kapangyarihan ng Tribulation Clouds. Gayunpaman, nag-aalala siya na bubuo siya ng karma at magpapalala sa mga pinsala sa kanyang katawan. Dumagundong. Ang mga kidlat na kapigatian ay bumaba mula sa langit at tinamaan si James. Ilang kidlat ang sumabog sa kanyang katawan. Pumasok sila sa daluyan ng kanyang dugo at dumaan sa kanyang mga daluyan ng dugo. Pinlano ni James na gamitin ang pagkakataong ito at gamitin ang kapangyarihan ng Lightning Tribulation para mapangalagaan ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay nasa 5th heaven ng Grand Emperor rank. Kaya't mahihirapang dagdagan pa ang kanyang lakas. Karma, bulong ni James. Ang karma power ay ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan sa mundong ito. Kahit isang kailam ancestral god. Parang takot si Thea sa karma power. Kung mauunawaan ko ang karma power at linangin ang Ausya ng karma power, hindi ako magagapit. Interesado si James sa karma. Kung malalaman ito ng iba, magugulat sila at pagagalitan si James sa pagtawid sa pulang linya. Tingnan natin. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang 5 elemento ng Genesis, na naganap sa kanyang harapan. Ang 5 elemento ng Genesis ay nagawang palitan ng Elemental Ausya. Kapag naabot na ni James Elemental Ausya ang 9th Tribulation ng Quasi-Emperor rank. Ang Ausya ay isasama sa 5 elemento ng Genesis kapag ang Path Seals ay pinagsama. Sa panahong iyon, ang kanyang Elemental Path Seal ay hindi na magagapi. Kaagad, naramdaman ni James na nanginginig ang 5 elemento ng Genesis. Tila na impluwensyahan ng isang misteryosong kapangyarihan. Ang 5 elemento ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawala. Kasabay nito ang panginginig ng kanyang katawan.
Pagkatapos, isang hindi kilalang kapangyarihan ang bumaba at bumalot sa kanya. Sa ilalim ng pagkasira ng kapangyarihang ito, nagsimulang lumitaw ang mga pinsala sa kanyang pisikal na katawan. Namumuo ang mga ugat sa kanyang mukha. At tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo habang nakangiwi siya sa sakit. Ito ba ang karma power? Anong mahiwagang kapangyarihan? Paano ko ito maa-absorb at mapapadalisay? Si James ay nagtitiis ng hindi kapani-paniwalang presyon at sakit. Gayunpaman, ang kanyang utak ay nasa buong kapasidad. Naintriga si James sa karma power. Naniniwala siya na kaya niyang linangin ang anumang uri ng kapangyarihan. Ang 5 dakilang daan ay itinuturing din na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi marami ang tunay na nilinang ang mga ito. At dahil walang mga detalyadong pamamaraan ng paglilinang na umiiral, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili upang maunawaan ang mga ito. Dahil kaya niya itong gawin sa 5 dakilang daan. Bakit hindi ang karma? Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa. At ang 5 elemento ng Genesis ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ang 5 elemento ng Genesis ay umiral sa panahong ito. Gayunpaman dinala niya ang mga nagmula sa hinaharap. Kaya naman, nilabag niya ang mga batas ng sansinukob at ngayon ay nilalamo na ng karma power. Binalot ng karma power ang buong katawan niya. Hindi makayanan ang karma power. Nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanyang katawan. At hindi nagtagal ay napuno siya ng dugo. Sa pagpukaw ng karma power, ang mga pinsala sa kanyang katawan mula sa landas sa langit ay lumala. Sa sandaling iyon, nakaramdam si James ng matinding sakit sa buong katawan. Maging ang kanyang kaluluwa ay nanginginig at nanginginig. At hindi niya maiwasang mapasigaw sa sakit. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at pumikit. Nararamdaman niya ang karma power at sinisikap na maunawaan at pinuhin ito. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng paglilinang na kanyang pinagkadalubhasaan ay hindi makagagawa ng gayong tagumpay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maramdaman ang karma power. Sa sandaling iyon, sa isang lugar na may magagandang tanawin sa isang lugar sa universo. Swoosh! Isang matanda at mukhang matalinong lalaki ang lumitaw. May 4 pang matatandang lalaki doon. Ipinatawag nila ang kanilang natal treasure ang 5 elemento ng Genesis sa parehong oras. Sila ang 5 ancestral masters of heaven and earth. Ilan sa mga pinakasinaunang figure ng universo na ito. Nabuhay sila ng hindi mabilang na taon. At naabot na nila ang kailam ancestral god rank matagal na ang nakalipas. Bilang mga taong may dakilang probidensya, mayroon silang 5 elemento ng Genesis na umiral mula ng likhain ang langit at lupa. Ano ang nangyayari? Mukhang may gumagabay sa 5 elemento ng Genesis. Nakakaranas sila ng mga palatandaan ng pagtanggi, pagkatunaw, at pagkawala. Gayunpaman, hindi sila ganap na maglalaho. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Tumingin sila sa mga kayamanan sa harap nila. Maaaring may katulad na bagay na lumitaw sa mundong ito. Kaya ba may pagtanggi? Maaaring. Nag-usap sila. Bilang kailam ancestral masters, sila ay may kaalaman sa maraming bagay. Sa kaunting extrapolation, madali silang makarating sa ilalim ng mga bagay. Kaya naman, agad silang nagsimulang mag-isip. Naghahanap upang matuklasan ang pagkakakilanlan ng isa na nagtataglay ng 5 elemento ng Genesis at ang kinaroroonan ng isa pa. Gayunpaman, wala silang matuklasan kahit anong pilit nila. Tila may isang malakas na puwersa na pumipigil sa kanila na mag-extrapolate. Karma. Nakakatakot na karma. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Isang matandang lalaki ang nagsabi, "Hindi pa ako nakakita ng ganoong nakakatakot na karma power." Ano ang naging dahilan upang lumitaw ang gayong nakakatakot na karma power? Kung walang dahilan, walang karma. Narinig ko kamakailan ay may dumating na isang hindi kapani-paniwalang kababalaghan.
Minsang napanood niya ang pamumulaklak ng sacred blossom sa Cotton Realm. At naiintindihan niya ang 5 Great Paths. Bukod pa rito, sinasabi ng mga alingawngaw na ginawa niya ang Elemental Ausia at ilang nakakatakot na supernatural powers kapag nakikipaglaban sa kanyang mga kaaway. Narinig ko rin na nag-utos ang Mount Heavenly Path na ituloy ang binatang ito. Ang signature cultivation method na ginawa niya ay kahawig ng naintindihan namin. Pagkatapos, casual na kumaway ang isang matandang lalaki. At lumitaw ang isang imahe ng pakikipaglaban ni James sa 35th Heaven Grand Emperors. Bilang Kylem Ancestral Gods, marami silang ginawang tricks sa kanilang mga manggas. Bagamat walang naruroon noong lumaban si James sa grupo ng 5th Heaven Grand Emperors. Maraming napakalakas na figure ang bumalik sa eksena at ginamit ang time reversal upang i-replay ang laban. Kapag nabuo na ang imahe ng laban, madaling may replay ng 5 Ancestral Masters ang imahe gamit ang kanilang lakas. Talaga, nakakatakot. Taglay niya ang Elemental Ausia. Hindi pa tapos ang cultivation method na ginawa namin. Dapat iba yung ginamit niya sa atin. Pero paano kung nanggaling siya sa future? Paano kung nakuha niya ang 5 elemento ng Genesis at ang pamamaraan ng paglilinang na kailangan pa nating gawin sa sandaling ito sa hinaharap? Kung gayon ang lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Dapat niyang taglayin ang 5 elemento ng Genesis. Ang aming 5 elemento ng Genesis ay kakaiba lamang ang naging reaksyon pagkatapos niyang ipatawag ang mga dinala niya mula sa hinaharap. Nag-hypothesize sila. Kasabay nito, si James ay pinahihirapan ng karma power. Kasabay nito, habang siya ay nababalot ng karma power, ang mga sugat ng heavenly path sa loob ng kanyang katawan ay lumala. Napangiwi siya dahil sa matinding sakit. At ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging baluktot. Bakit hindi ko kaya? Bakit hindi ko maabsorb ang karma power? Hindi dapat ganito. Dapat kong makuha at pinuhin ang lahat ng kapangyarihan. Gulat na sigaw ni James. Hindi na niya kayang tiisin ang sakit. Maaari lamang niyang iwaksi ang 5 elemento ng Genesis. Pagkatapos, kaagad, ang karma power ay nagkalat. Gayunpaman, dahil ang nakaraang karma power ay masyadong nakakatakot. Ito ay pumasok sa kanyang katawan at nakabaon sa loob ng kanyang mga paa. Sa lakas niya ngayon, hindi niya ito maalis sa kanyang katawan. Kasalukuyan siyang nalilibugan ng karma power. Hindi niya alam na ang pagpapakita niya sa mundong ito ay magiging dahilan ng sobrang lalim ng pagkakaugnay niya sa mga nangyari. Ang kanyang hitsura ay nakatadhana upang baguhin ang kapalaran ng edad na ito. Gayunpaman, dahil masyadong mababa ang ranggo ni James, hindi niya naintindihan ang karma. Si James ay nahawa na ngayon ng karma power, at hindi niya ito lubos na mapaalis. Kahit na disperse na niya ang 5 elements of Genesis, nahawa na siya ng karma. Gulat na winasak ng karma power ang kanyang katawan. Bilang karagdagan sa mga pinsala ng heavenly path, ang matinding sakit ay nagdulot sa kanya ng matinding pagdurusa. Lumabo ang kanyang malay, hindi na siya nakatiis. Nahimite siya. Gayunpaman, ang elemental Ausia na naruroon pa rin ay patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa ng napakabilis. Ang tribulation cloud sa kalangitan ay naroon pa rin. At ang kidlat na tribulation ay patuloy na tumama sa kanya. Ang sword path Ausia sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na nahati. Habang siya ay walang malay, ang kanyang ranggo ay patuloy na lumaki ng hindi niya alam. Hindi nagtagal, naabot na ng kanyang sword path ang third tribulation ng quasi-emperor rank. Pagkatapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay, nawala ang tribulation clouds, hindi pa namamalayan si James. Gayunpaman, naroon pa rin ang elemental inversion formation. Patuloy na hinihigop ang kapangyarihan ng langit at lupa at pinapataas ang kanyang lakas. Basag,
Isang lamat ang lumitaw sa kawalan sa di kalayuan. Pagkatapos, maraming buhay na nilalang ang bumuhos mula sa bitik. Hinahabol nila si James. Dati, nawala si James nang walang bakas matapos lipulin ang 30 Fifth Heaven Grand Emperors. Gayunpaman, si Herschel ay nagtanim ng sigil sa loob ng kanyang katawan. Si James ay hindi kabilang sa edad na ito. At dahil dito, ang kanyang kinaroroonan ay hindi matukoy dahil ito ay mapipigilan ng karma power. Gayunpaman, sa pamamagitan ng sigil na itinanam ni Herschel, maaaring matukoy ang kanyang tinatayang lokasyon. Kahit na maraming oras ang kailangan, maaari pa rin itong maisakatuparan. Nararamdaman ko ang isang aura na nagmumula sa direksyon na iyon. Sa sandaling lumitaw sila, agad silang tumungo sa direksyon ni James nang maramdaman ang kanyang aura. Maraming buhay na nilalang ang humahabol kay James. Ang unang batch ng mga humahabol ay binubuo ng daan-daang individual. Ang ilan sa pinakamalakas ay nasa 7th Heaven ng Grand Emperor rank. Samantalang ang pinakamahina ay nasa Grand Emperor rank. Nang sumulpot sa lugar na ito, agad silang tumungo sa direksyon ni James. Dumating sila sa rehiyon kung saan nahimite si James at naramdaman ang presensya niya sa loob ng formation. Nalaman din nilang nawalan siya ng malay. Naranasan ba niya ang energy deviation nang mangyari ang isang aksidente sa kanyang cultivation? Ito na ang perpektong pagkakataon para patayin siya. Sa labis na kagalakan, dali-dali silang sumugod kay James, na nagnanais na lipulin siya. Nang maramdaman ang napipintong panganib, biglang nagising si James. Agad siyang nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan. Isinasantabi ang sensasyon. Itinaboy niya ang time formation at pinayagan ang elemental Ausia na bumalik. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay lumitaw sa himpapawid. Nakatingin sa kanyang mga humahabol. Huminto ang mga humahabol 10,000 metro ang layo. Sa sandaling iyon, si James ay sobrang nakakatakot. Siya ay napuno ng dugo. Ang kanyang ekspresyon ay mabangis. At siya ay nababalot ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Bilang Grand Emperors, alam nila ang tungkol sa karma power. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tanging ang mga nakagawa ng hindi mapapatawad na mga gawa ang magkakaroon ng galit ng karma power. Halimbawa, pagpuksa sa linya ng dugo ng isang makapangyarihang figure. Kung hindi, ang pinakamakapangyarihang mga numero ay dapat na malutas ang karma na ito. Nang makitang magulo ang buhok ni James at nababalot siya ng karma, huminga silang lahat. Anong nagawa niya? Nakakatakot na karma power. Siya ay nahawahan ng karma. Hindi siya mabubuhay ng matagal. Kaya, hindi na natin kailangang gumawa ng anuman. Maghintay lang tayo dito hanggang sa mapuksa siya ng karma. Marami ang nagsalita. Nang makitang nahawahan si James ng karma, alam nilang hindi na siya mabubuhay ng matagal. Si James naman ay nakatingin sa mga humahabol sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganoon kaga ang pagdating nila. James, anong mga kasalanang hindi mo mapapatawad? Paano mo natamo ang galit ng gayong nakakatakot na karma? Tanong ng isa sa mga makapangyarihang figure. Nakasuot ng masakit na ekspresyon sa mukha. Nanatiling tahimik si James habang nakaharap sa mga humahabol sa kanya. Nais niyang makahanap ng isang tahimik na lugar at muling bumangon sa kapayapaan. Gayunpaman, ang lugar na ito ay tinatakan. Kahit na nilinang niya ang space path, hindi niya masira ang open space at makatakas. Iyon ay dahil ang kanyang pag-unawa sa space path ay hindi gaanong mahalaga. Dahil dito, hindi niya masira ang selyo ng isang 7th Heaven Grand Emperor gamit ang kanyang space power. Huwag kang mag-abala sa pagtakas. James, dead meat ka. Nang maramdamang sinusubukang tumakas ni James sa pamamagitan ng pagpunit sa kawalan. May nagsabi, kung ganoon, hindi ako makakatakas. Dumilim ang mukha ni James.
Habang gumagalaw ang kanyang isipan, lumitaw ang 108 Infinity Stellae sa kanyang paligid. Ang bawat isa sa kanila ay itim. At ang mga mahiwagang inscription ay nakaukit sa kanila. Nagpakita rin sila ng kakaibang kapangyarihan. Mamatay. Angal ni James. Buong lakas niyang nakatalyze ang Infinity Stellaes. At ang nakapalibot na Infinity Stellaes ay bumagsak patungo sa kanyang mga kaaway. Ang mga humahabol ay walang ideya kung ano sila. Nang maramdaman ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Hindi sila nang ahas na magpabeya at nagmamadaling umiwas. Samantala, ang ilang makapangyarihang tao na labis na nagtitiwala ay nagplanong lumaban ng pilit. Gayunpaman, nang durugan ng Infinity Stellaes, bumagsak sila mula sa langit at bumagsak sa lupa. Sa sandaling kumilos ang isang Grand Emperor. Agad na nawasak ang planeta. Ang lakas ng Infinity Stellaes ay walang kap-oras. Gayunpaman, hindi sila sapat upang ganap na mapuksa ang mga kaaway. Habang gumagalaw ang kanyang isip, lumitaw ang 5 elemento ng Genesis. Dahil kontaminado na siya ng karma, hindi na niya pinansin pa. Ang 5 elemento ng Genesis ay nagtipon upang bumuo ng isang elemental na gulong. Isa na mas malakas kaysa isang elemental na gulong na nabuo ng elemental Ausia. Habang humaharurot ang elemental wheel patungo sa mga kaaway ni James. Walang makalaban. Ang ilang mas mahihina ay agad na pinatay ng kapangyarihan ng gulong. Sinubukan ng mas malalakas na lumaban sa elemental wheel. Gayunpaman, laban sa napakalaking kapangyarihan ng elemental wheel, lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang elemental wheel ay dumaan sa kanila at pinawi ang isang malaking bilang sa kanila. Sa di kalayuan, isang bitek ang muling lumitaw sa kawalan. At mas maraming humahabol ang bumuhos mula sa bitek. Sa pagkakataong ito, libo-libo na ang bilang nila. Nang makita ang lakas ng elemental wheel at Infinity Stellaes, natakot sila. Hindi na nagawang patagilan pa ni James ang laban. Alam niyang kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Kung hindi, mamamatay siya. Bumangga ang elemental wheel sa selyadong espasyo at napunit ang walang laman. Pagkatapos, itinago ang elemental wheel at Infinity Stellaes. Nawala siya ng walang bakas. Gamit ang space path, agad siyang naglakbay ng malayo sa rehiyong ito. Pagdating sa isang hindi kilalang lokasyon, nakakita siya ng isang tagong lugar. Umupo sa isang lotus na posisyon. At ipinatawag ang kanyang buong lakas upang sugpuin ang mga pinsala ng heavenly path at karma power. Gayunpaman, ang karma power ay napakalaki. At hindi niya ito mapigilan sa kanyang kasalukuyang lakas. Habang ang karma power ay pumasok sa kanyang dugo at mga paa. Ang kanyang mga pinsala mula sa heavenly path ay lumala. Kung hindi niya matiis, mamamatay siya. Ayaw pang mamatay ni James. Marami pa siyang kailangang gawin. Kaya naman, tiniis niya ito ng buong lakas. Kasabay nito habang nagpapabata si James. Mabilis na naglakbay ang mga balita sa labas ng mundo. Sa Callahan's in the human realm. Ang mga disipulo ng mga Callahan ay nag-uulat ng pinakabagong impormasyon na mayroon sila tungkol kay James. Ipinakikita ng aming pinakahuling ulat na nilipol ni James ang hindi bababa sa 50 makapangyarihang tao sa isang hindi kilalang planeta. Kabilang sa kanila ay ang 7th Heaven Grand Emperors. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Thea at sinabing, "No way. Ang pisikal na lakas ni James ay nasa 5th heaven lang ng Grand Emperor rank. Paano niya nagawang lipulin ang isang 7th heaven Grand Emperor gamit ang kanyang pisikal na lakas?" Sumagot ang disipulo, batay sa mga saksi doon. Ginamit ni James ang kanyang mga kayamanan ng Infinity Stellaes at ang 5 elemento ng Genesis ng 5 Ancestral Masters ng langit at lupa. Iyon ay kung paano niya nagawang lipulin sila. Ang Infinity Stellaes, ang 5 elemento ng Genesis, natigilan.
Biglang tumayo si Thea at nagtanong. Ang tinutukoy mo ba ay ang Infinity Stellace ng Infinity Cities? Ay dapat na. Gayunpaman, wala pa kaming eksaktong mga detalye. Huminga ng malalim si Thea. Sino ba talaga si James Cayden? Bakit siya nagtataglay ng Infinity Stellace at ang kayamanan ng 5 Ancestral Masters? Natarante siya. Hindi lamang ang mga kalahan ang nagbigay pansin sa balita ni James. Ngunit gayon din ang Mount Sword God, ang Ancestral Talisman Master, at Mount Heavenly Path. Sa isang magandang lugar sa Mount Heavenly Path, isang babae ang nakaupo sa isang upuan. Nakatingin sa malayo na may hindi nasisiyahang hitsura sa kanyang mukha. Siya si Winnie. Sa pagdating sa edad na ito, nagkataon siyang sumali sa Mount Heavenly Path at naging inner disciple ng pinuno ng universo. Ikaw ba yan, Dad? Dumating ka na ba sa ganitong edad? Malungkot ang ekspresyon niya. Pagkatapos ng lahat, ang bawat balita tungkol kay James ay hindi eksaktong magandang balita. Dumating si Winnie sa edad na ito libo-libong taon na ang nakalilipas. Sa kanyang nagising na side of judgment, sumali siya sa Mount Heavenly Path at naging inner disciple ng pinuno ng universo. Siya ay pinakitunguhan ng husto dito, at tiniyak ng Mount Heavenly Path na mayroon siyang tuloy-tuloy na daloy ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Kaya naman, mabilis na tumaas ang kanyang ranggo. Siya ay tumawid mula sa kanyang unang sage rank patungo sa 9th heaven ng Grand Emperor rank. Gayunpaman, dahil hindi 2/3 siya umalis sa Mount Heavenly Path, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Wala rin siyang ideya kung kailan dumating si James sa ganitong edad. Nagkataon lang niyang nalaman ito nang makipag-usap sa mga kapwa niya disipulo ng Mount Heavenly Path. Sa simula, hindi siya sigurado kung si James ang kanyang ama. Gayunpaman, nang marinig niya ang Infinity Stellace at ang 5 elemento ng Genesis, ganap na siyang sigurado. Anong ginawa ni Dad? Bakit siya hinahabol ni Herschel? Natarante si Winnie. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, tumayo siya at umalis sa kanyang tirahan. Siya ay nagpakita sa tuktok ng isang bundok sa Mount Heavenly Path. Ang bundok na ito ay kung saan naninirahan si Herschel at kung saan siya papasok sa mga closed-door meditations. May isang maringal na palasyo sa tuktok. Sa sandaling iyon, nakaupo sa trono ang isang binata at medyo gwapong mukhang lalaki. Nakasuot ng puting damit. Malalim ang kanyang pagmumuni-muni. Klak, klak, klak. Dumating ang tunog ng mga yabag. Lumingon si Herschel at nakita si Winnie. Naglalagay ng isang mainit na ngiti. Sinabi niya, "Hello, Winnie. Bakit ka nandito kung magbubungkal ka raw?" Mas gusto ni Herschel si Winnie dahil nagtataglay siya ng napakalaking potensyal. Hindi banggitin ang kanyang nagising na side of judgment. Sa hinaharap, maaari siyang maging Panginoon ng paghuhukom at tagapangasiwa ng langit na namuno sa universo. Tutulungan niya ang pinuno ng universo na mas mahusay na pamahalaan ang universo. Lumapit si Winnie sa kanya at umupo sa isang upuan. Nagtanong, "Young Master, balita ko naging abala ka kamakailan." Pagkasabi niyan, sinulyapan niya si Herschel. "Bakit ka lumalaban sa isang tao lang?" Dahil nalilito si Winnie, pumunta siya rito para maghanap ng mga sagot. Gayunpaman, hanggang sa maalis niya ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Hindi niya ihahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ni James. Bukod dito, inilihim niya ang katotohanang nanggaling siya sa hinaharap. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Tumingin sa kanya si Herschel at sinabing, "Winnie, may ilang bagay na hindi mo mauunawaan kailanman. Ngunit dahil nagising mo ang natatanging side ng paghuhukom at magiging Panginoon ng paghuhukom sa hinaharap. Sasabihin ko sa iyo ang lahat." Nakinig ng mabuti si Winnie. Huminga ng malalim si Herschel at sinabi, "Noon, naramdaman ng aking ama ang hitsura ng embryonic form ng
Kapangyarihan ng macrocosm. May negel inang sa 500,000. Kapag ang kanyang paglilinang ng 500,000 ay umabot sa tugatog, siya ay magiging isang macrocosm ancestral god. Makakaapekto ito sa katayuan ng aking ama at ng Mount Heavenly Path. Natigilan si Winnie. Hindi niya inaasahan na nilinang ng kanyang ama ang embryonic na anyo ng macrocosm power at para magkaroon siya ng potensyal na maging isang macrocosm ancestral god. Ito ba ang dahilan kung bakit mo iniutos na habulin si James? Siyempre, napabuntong hininga si Herschel at sinabing, "Originally, I planned to annihilate James straight away." Gayunpaman, namagitan si Thea Callahan, na nagsasabi na nilayo niyang protektahan si James mula sa pinsala. Ngayon, maging ang Ancestral Swordmaster ay humakbang pasulong. Dahil sa ayaw kong masaktan siya, wala akong ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng mga taktikang maling paraan. Nagkaroon ng pamilyang Callahan noong primeval age na may 8 anak na babae. Medyo alam ni Winnie si Thea. Iyon ay dahil siya ay kilalang kilala. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang Thea sa ganitong edad at walang ideya kung ano ang hitsura niya. Dahil dito, hindi niya kailanman naiugnay ang Thea ng ganitong edad sa kanyang ina. Ngayong sinabi ni Herschel na nais ni Thea na protektahan si James. Natigilan si Winnie. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. May kinalaman kaya ang Thea sa ganitong edad sa kanyang ina? Isinasantabi ang mga iniisip. Tinanong niya, kailangan ba talaga natin siyang patayin? Hindi ba natin siya pwedeng hilahin papunta sa tabi natin? Maari natin siyang alagaan para magkaroon ng isa pang macrocosm ancestral god ang Mount Heavenly Path. Umiling si Herschel at sinabing, hindi naman. Maaari lamang magkaroon ng isang macrocosm ancestral god sa universo. Nang marinig ito, natahimik si Winnie. Tumayo siya at tumalikod para umalis. Pagbalik niya sa kanyang silid, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Nalaman niya ang desisyon ng Mount Heavenly Path. Desidido silang patayin si James. Alam niya na ang Mount Heavenly Path ay puno ng makapangyarihang mga figure. Hindi pa banggitin na mayroon silang macrocosm ancestral god. Paano dapat mabuhay si James? Gusto niyang iligtas siya. Gayunpaman, isa lamang siyang disipulo ng Mount Heavenly Path. Kahit na siya ay isang inner disciple, wala siyang masabi sa bagay na ito. Paano niya pipigilan si Herschel at ang macrocosm ancestral god na patayin si James? Ano ang dapat kong gawin? Tatay, napabuntong hininga si Winnie. Nang siya ay walang magawa, isang boses ang dumating. Isang sentimos para sa iyong mga iniisip. Winnie. Inayos ni Winnie ang sarili at lumingon para makita ang isang magandang babae na naglalakad palapit sa kanya. Nakasuot ng pink na damit ang babae. Ang kanyang figure ay walang kapintasan at kurbado. Ang kanyang hitsura ay napakarilag. At naglabas siya ng isang karismatikong aura. Siya si Melinda Theophanes. Mabilis na tumayo si Winnie at tumingin sa kanya. Sinabing, Melinda. Umupo si Melinda sa tabi niya at nagtanong. Anong problema? Wala. Umiling si Winnie. Ganoon ba? Hindi nagtiwala si Melinda sa kanyang sinabi. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa, sa halip ay inibang niya ang paksa. Nagtanong, siguradong narinig mo na ang mga chismis doon. Anong chismis? Tanong ni Winnie. Sabi ni Melinda, mga alingaw-ngaw ng kapatid ko na hinahabol si James Caden. Bahagyang tumango si Winnie at sinabing, Ma'am, I have heard. Anong relasyon niyo ni James? Tanong ni Melinda. Sa simula, hindi niya iniugnay sina Winnie at James. Gayunpaman, nang malaman na si Herschel ang nagbigay ng utos na habulin si James. Naalala niya na nagtanong si James tungkol kay Winnie pabalik sa Cotton Realm nang manood sila ng Sacred Blossom. Naguguluhan siya. Si Winnie ay isang inner disciple ng kanyang ama at isang tao na gumising sa Side of Judgment.
Ang kanyang pag-iral ay dapat na lihim. At kakaunti ang nakakaalam sa kanya kahit na sa loob ng Mount Heavenly Path. Sa makatuwid, paano nalaman ng isang tagalabas na tulad ni James ang tungkol sa kanya? At saka, hindi lang siya alam ni James. Alam pa niya kung sino siya at ang kasalukuyang kinaroroonan niya. Lahat, kakaiba lang. Ang tanging paliwanag ay kamag-anak ni James si Winnie at lahat ng nalalaman niya ay galing sa bibig ni Winnie. Saglit na natigilan si Winnie bago nakangiting sinabing, "Paano na? Hindi ibig sabihin na magkarelasyon kami pareho ni Caden." Sabi ni Melinda, "Nakasalubong ko si James nang nagkataon nang magtungo ako sa Cotton Realm para panoorin ang pamumukadkad ng Sacred Blossom. Kahit na hindi ko pa siya nakilala bago ang kaganapan. Alam niya ang tungkol sa akin. Hindi pa ako umalis sa Mount Heavenly Path. So, paano nalaman ng isang outsider na tulad niya ang tungkol sa akin?" Bukod sa, tumingin siya kay Winnie at binigkas ang bawat salita. Tinanong pa niya ako kung okay ka ba dito sa Mount Heavenly Path. "Ano ang masasabi mo tungkol dito?" "Hindi ko alam." Umiling si Winnie. Paano kaya maamin ni Winnie ang relasyon nila ni James sa ganitong kritikal na sandali? Ang Mount Heavenly Path ay determinado na lipulin si James. Ang kanyang ama. Kung alam nila na sila ay mag-ama, hindi nila ito papakawalan ng madali. Ganoon ba? Puno ng hindi makapaniwalang sinabi ni Melinda. "Huwag kang magsinungaling sa akin. Winnie, huwag mag-atubiling sabihin ang iyong isip. Itatago ko ang sikreto mo. Wala ka bang tiwala sa akin?" Bahagyang umiling si Winnie at nanatiling tahimik. Nang makita ito, hindi na nagtanong pa si Melinda. Nakipag-usap siya kay Winnie tungkol sa iba pang mga bagay si James at ang mga pangyayari nang makilala niya ito sa Cotton Realm. By the way, nang maalala niya ang isang bagay. Nagtanong siya, ano ang relasyon ni James at ng mga Callahan? Sa palagay mo, bakit makikialam si Thea Callahan para protektahan siya? Maging ang ikapitong anak na babae ng mga Callahan ay makakasakit sa Mount Heavenly Path para protektahan siya. Bahagyang umiling si Winnie at senyales ng kanyang kamangmangan. Wala siya sa mood. Nag-iisip. Nag-isip siya kung paano mas mahusay na lutisin si James. Crisis. Habang siya ay malalim sa pagmumuni-muni. Natagpuan ni James ang isang hindi kilalang lugar at buong pusong nakatuon sa pagsugpo sa karma at sa mga pinsala ng landas sa langit sa loob ng kanyang katawan. Kung hindi dahil sa karma power, madali niyang masupol ang mga pinsala ng Heavenly Path para maibsan ang sakit. Gayunpaman, ngayong nahawahan na siya ng karma power, hindi niya mapaalis ang kapangyarihan kahit anong pilit niya. Bukod dito, habang sinusubukan niyang paalisan ang kapangyarihan, mas malaki ang karma power na bumabalot sa kanya. Ang mga pinsala ng Heavenly Path kasama ang karma ay naging sanhi ng paglalaan ng kondisyon ni James. Sa sandaling iyon, natatakpan siya ng mga sugat sa buong katawan. Nangangahulugan ito na ang kanyang kaluluwa ay napinsala din ng husto. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. At kung hindi niya ito matiis, mawawalan siya ng buhay. Lumabo ang kamalayan ni James. Alam niyang mamamatay siya kapag hindi niya ito matiis. Ngayon, ang lahat ng kapangyarihan ay walang halaga. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay labanan ang pinsalang dulot ng mga pinsala sa landas ng langit at karma power ng buong lakas. Wala siyang choice. Bawat segundo ay impyerno para sa kanya. Hindi ako maaaring mamatay. Kailangan kong mabuhay. Hindi pa alam ni Thea kung sino ako. Hindi niya alam na asawa niya ako. Nakulong pa si Winnie dito. Kailangan ko siyang iligtas. Paulit-ulit na inulit ni James ang mga salitang iyon ng pampatibay loob. At ang pagnanais na mabuhay ay lalong lumakas sa kanyang puso. Walang hangganan ang paghahangad ng isang tao. Nang lumitaw sa kanyang isipan ang gayong matinding pagnanasa, malalampasan niya ang lahat ng mga hadlang. Makalipas ang mahabang panahon,
Medyo bumuti na ang pakiramdam ni James. Hindi bumuti ang kalagayan ng kanyang katawan. Gayunpaman, gumaan ang pakiramdam niya dahil kaya niyang tiisin ang sakit. Ang mga pinsala ng langit na landas at ang karma na bumabalot sa kanya ay hindi nagawang lipulin siya. Ngayong nalampasan na niya ang pinsala, hindi na lumala ang mga pinsala. Nang malampasan ang pagsubok, alam niyang hindi siya mamamatay. Gayunpaman, hindi pa siya nasa mabuting kalagayan. Nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Siniyasat niya ang kanyang loob. Isang kakaibang kapangyarihan ang lumabas mula sa mga pinsala ng heavenly path sa kanyang mga buto. Galit na sinisira ang kanyang pisikal na katawan. Isa pa, may mahiwagang kapangyarihan sa kanyang laman. Karma ang kapangyarihang iyon. Habang sinusuri ni James ang kaloob-looban ng kanyang katawan, nakatuon siya sa karma power. Kinakalma ang sarili. Pinagmasdan niyang mabuti. Bakit ako nahawahan ng karma? Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Sa teoryang, kahit na mayroong dalawang magkatulad na bagay sa iisang mundo, ang gayong nakakatakot na karma power ay lampas sa kanyang inaasahan. Umiral lang ang karma dahil sa isang dahilan. Siniyasat ni James ang karma power na bumabalot sa kanya, na naghahangad na maunawaan ang katotohanan. Sa pag-inspeksyon, pumasok siya sa isang ulirat. Maraming oras ang tila lumipas. Gayunpaman, parang isang sandali lang ang lumipas. Tapos, biglang naintindihan ni James ang karma. Ang imahe ng kanyang pagkuha ng 5 elemento ng Genesis at paglinang ng elemental na banal na katawan ay lumitaw sa kanyang isipan. Nakita ko, bumungad sa kanyang mukha ang realisasyon. Ito ay karma. Nagawa ang karma nang makuha niya ang 5 elemento ng Genesis at bumuo ng isang link sa 5 ancestral masters, na dating may-ari ng 5 elemento ng Genesis. Ang kanyang karma ay hindi dulot ng 5 elemento ng Genesis kundi ng 5 ancestral masters. Samantala, ang karma na dulot ng 5 ancestral masters ay walang kinalaman sa kanila sa ngayon. Marahil ito ay nauugnay sa isang tiyak na kaganapan sa malayong hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa karma power sa loob ng kanyang katawan, naunawaan ni James ang katotohanan ng lahat. Kahit na hindi niya alam ang mga detalye, halos alam niya na ang kanyang pagdating sa edad na ito ay malalim na nauugnay sa karma. Kahit na hindi niya ipatawag ang 5 elemento ng Genesis, siya ay mahahawahan ng karma habang naipon ang oras. Pagkatapos, naalala niya ang babala ni Melinda. Binalaan niya ito laban sa pagbabago ng kasaysayan ng panahong ito. Kung hindi, magkakaroon ng hindi mapapatawad na karma. Ang karanasan ni Melinda ay ang kanyang kinabukasan. At ang kanyang mga babala ay may perpektong kahulugan. Huminga ng malalim si James. Hindi siya nag-overthink ng mga bagay-bagay. Sa halip, pinagmasdan niya ang karma power. Nag-iisip ng mga paraan upang matuno at masipsap ang mga ito. Hindi nalulusaw ang karma. Para matuno ang karma, kailangan ang mundo. Bulong ni James. Halimbawa, kung papatayin niya ang ama ng isang sanggol, siya ay mahahawahan ng karma ng sanggol na iyon. Sa hinaharap, hahanapin siya ng sanggol na iyon at hahanapin siyang saktan. Upang matuno ang karma, kailangan niyang hanapin ang sanggol. Samantala, walang ideya si James kung anong uri ng karma ang nahawahan niya. Kaya naman hindi niya matuno ang karma. Ngayon, isang opsyon na lang ang natitira. Kailangan niyang gamitin ang bawat panlilinlang sa kanyang pagtatapon upang makuha ang karma at gamitin ito. Sa ganoong paraan, hindi siya matatakot sa anumang karma sa hinaharap. Huminga siya ng malalim at unti-unting kumalma. Upang makuha ang karma, naniwala siyang kailangan niyang magsimula sa karma power. Sa sandaling iyon, ipinatawag niya muli ang 5 elemento ng Genesis. Kaagad, lumitaw ang isang kakaibang karma power. Sa pagkakataong ito,
Buong pusong nakatuon si James sa paghahanap ng pinagmulan ng karma power. Gayunpaman, napagtanto niya na ang karma power ay lumitaw ng wala saan at walang mga palatandaan. Kaya naman, ginamit niya ang time path para baliktarin ang oras pabalik sa sandaling lumitaw ang karma power. Tumigil ang oras sa rehiyong ito. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang pinagmulan ng karma power. Dahan-dahan, napagtanto niya na ang karma power ay nagmula sa langit at lupa at tumagos sa hangin. Dahil pambihira ang bilis nito, nagkaroon siya ng maling impresyon na ito ay lumitaw ng wala saan. Natuklasan ni James ang pinagmulan ng karma power, na nagmula sa langit at lupa at nasa lahat ng dako. Gayunpaman, kahit na napunta na siya sa ilalim nito, wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa pagsipsip at pagpino ng karma power at pagbabago nito sa kanyang kapangyarihan. Gumalaw ang kanyang isip, at bumalik sa normal ang oras sa rehiyong ito. Pagkatapos, inimbak niya ang 5 elemento ng Genesis. Alam niyang hindi niya malilinang ang karma sa maikling panahon. Kailangan niya ng mahabang panahon upang maunawaan at magkaroon ng pananaw sa karma. Matatag siyang naniniwala na mauunawaan niya ang paraan ng paglilinang ng pagsipsip ng karma balang araw. Sa pag-imbak ng 5 elemento ng Genesis, huminga siya ng malalim. Kahit na nalampasan niya ang pagsubok, nandoon pa rin ang mga pinsala ng heavenly path. At mayroon pa ring napakalaking karma power sa loob ng kanyang katawan. Noon pa man, narinig niya ang pagkakaroon ng karma mula kay Sophie, na labis na natatakot sa karma. Minsan niyang sinabi na ang mga ibinigay ni James ay magiging karma din niya. Sinabi rin niya na sasagutin niya ang malaking karma sa hinaharap. Nangangahulugan ito na si James ay nakatadhana na mahawahan ng karma. At ang kanyang pagdating sa primeval age ang pangunahing dahilan nito. Kahit na hindi siya gumamit ng anumang bagay na kabilang sa edad na ito. Maaga o huli ay mahawa siya ng karma. Mukhang hindi ko mapapatalsik ang karma power pansamantala. Bulong ni James. Ngayon, natatakpan na ng mga sugat ang buong katawan niya. Bagamat hindi pa siya mamamatay. Imposibleng magbagong sibol. Ngayon, ang tanging pagpipilian ay upang mapaunlakan ang karma power. Sa paglipas ng panahon, masasanay ang kanyang katawan dito. Sa panahong iyon, hindi na siya matatakot sa anumang karma na dumating sa kanya. Tumayo siya at tumalikod para umalis. Kung tutuusin, medyo matagal na siyang nanatili rito pagkatapos makatakas. Kung hindi, kapag natuklasan ng kanyang mga kaaway ang kanyang kinaroroonan, mapipilitan siyang makipaglaban sa isa pang matinding labanan. Ngayon, hindi siya angkop para sa labanan. Kailangan niyang magpahinga. Kinaladkad ang kanyang kahabag-habag na katawan. Umalis siya sa hindi kilalang planeta. Pagkatapos, patuloy siyang nagbabago ng mga lokasyon, habang binabagtas niya ang mga bundok at ilog ng ilang abandonadong mundo. Sinubukan niyang maunawaan ang 5 dakilang daan. Ang 5 dakilang daan ay may malalim na kaugnayan sa langit at lupa at sa sansinukob. Hindi lamang iyon. Ang 5 dakilang daan ay ang mga pangunahing prinsipyo ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa sansinukob. Kahit na ang mundong ito ay inabandona, ang mga buhay na nilalang ay minsang malayang gumagala dito. Hindi mabura ang mga bakas ng kanilang presensya kahit nakaalis na sila. Nilinang ni James ang 5 dakilang daan. Sa abandonadong mundong ito, naramdaman niya ang batas ng inskripsyon ng 5 dakilang daan, na mararamdaman ng sinumang dakilang emperador. Gayunpaman, ang sensing at comprehending ay dalawang magkaibang bagay. Anuman, ito ay naiiba para kay James. Nalinang niya ang 5 dakilang daan. At lahat ng mga ito ay nakamit ang rurok ng unang pagsasama-sama. Ngayon, sapat na ang kanyang lakas.
At kailangan lang niyang unawain ang 500 at gawin ang pangalawang pagsasama-sama upang madagdagan ang kapangyarihan ng kanyang 500 na ausya. Ang oras ay nasa lahat ng dako, na nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Habang umiral ang panahon, umiral ang espasyo. Ang oras at espasyo ay bumubuo ng pinakapangunahing kondisyon para sa kaligtasan ng anumang buhay na nilalang. Hangga't may buhay na nilalang, magkakaroon ng buhay at kamatayan. At ang proseso ng buhay at kamatayan ay tinatawag na reincarnation. Samantala, ang reinkarnasyon ay ipinanganak lamang kapag umiral ang oras, espasyo, buhay, at kamatayan. Nilibot ni James ang kapatagan ng mga inabandunang planeta na ito at sinubukang unawain ang 500. Kasabay nito, sinubukan niyang intindihin ang paraan ng paglilinang na nakuha niya mula sa Sacred Blossom. Sa buong pagsisikap na unawain ang mga ito, nadagdagan ang kanyang pag-unawa sa 500.